Namatay ng malamig ang aking anak sa aking mga bisig sa mismong gabi ng marangyang kasal ng kanyang sariling ama. Habang nagsasaya siya sa kandungan ng kanyang kabit, itinaboy niya kami kasama ang bangkay ng aking anak sa ilalim ng ulan. Umalis ka, hindi ko siya dugo at laman. Ngunit isang makapangyarihang anino ang sumipot upang protektahan ako. Binibigyan ako ng sandata para pabagsakin sila. Patay na ang mahinang si Maris Alonzo. Ang nagbabalik na yon ay isang malamig na reyna na handang sumingil ng bawat utang ng may interes. Paano kaya luluhod ang taksil na lalaking iyon kapag nagsimula na ang kanyang hatol? Nakatayo ako sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng marangyang simbahan sa Tagaytay. Yakap-yakap ang naninigas at malamig na katawan ng aking anak na si Nico. Ang puting bestida ng mga abay na labas-pasok sa simbahan ay tila mga panunukso sa akin, habang ang suot kong lumang jacket ay basang-basa na at bumibigat sa bawat segundo. Ngunit wala akong pakialam sa lamig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang huling mahinang tibok ng puso ni Nico na tumigil na ilang minuto lamang ang nakalilipas. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng simbahan at lumabas ang lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay, si Dario Villafuerte. Kasama ang babaeng pumalit sa pwesto ko, si Celestine Vergara. Nagtatawanan sila sa ilalim ng isang malaking payong na hawak ng isang bodyguard. Sa halip na lumuhod o magmakaawa, gaya ng inaasahan ng marami, humakbang ako ng diretsyo sa harap nila. Ang bawat patak ng ulan sa aking mukha ay hindi luha, kundi simbolo ng aking paggising. Tumingin si Dario sa akin, at sa halip na awa ay diring-diri ang rumehistro sa kanyang mukha. Dario, tignan mo ang anak mo. Ang tanging lumabas sa bibig ko. Walang pang-inginig, walang emosyon. Isang patag na pahayag. Tumingin si Dario sa balot na katawan ni Nico. At pagkatapos ay bumaling sa akin ng may talim. Hindi ko anak ang batang yan, Maris. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo, don't ruin my wedding with your pathetic drama. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga bumbero para bumbahin ka ng tubig at itaboy na parang asong may gala. Humawak si Celestine sa braso ni Dario. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng takot at pandidiri. Dario, honey, I'm so scared. Baka kung anong sakit ang dala ng batang yan. Look at her. She looks insane. Guards, why is this woman still here? She's trespassing and harassing the groom. Sa utos ni Celestine, mabilis na lumapit ang dalawang malalaking bodyguard. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso, pilit akong hinihila palayo sa sementadong daan. Sa kaguluhan, nalaglag mula sa maliit na kamay ni Nico ang isang pilak na pulseras, ang tanging alaala ng kanyang ama na may ukit ng pangalang Dario. Dahan-dahang humakbang si Dario pasulong. Tinignan niya ang pulsera sa putikan. Alam ng buong pagkatao niya na siya ang nagbigay niyan sa akin noong panahong nag-aagaw buhay siya sa ospital at ako ang tanging nagbabantay sa kanya. Pero sa harap ng mga mayayamang bisita, itinaas niya ang kanyang sapatos at buong lakas na tinapakan ang pulseras hanggang sa mawasak ito at bumaon sa putik. Wala akong anak sa isang hamak na nurse lang. My blood is royal, Maris. At ang batang yan, he's just a mistake you're trying to sell to me. Stop using that dead child to extort money from the Villafuertes. Dagdag pa ni Dario, bago tumalikod at sumakay sa kanilang luxury car. Habang hinihila ako ng mga guards, ang aking paningin ay nanatiling nakapako sa nawasak na pulseras. Doon sa ilalim ng malamig na ulan, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa loob ko. Ang apoy ng pag-ibig at pag-asa na itinago ko sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng namatay, at ang natira ay isang malamig at matigas na yelo. Naalala ko ang lahat. Ang pagbebenta ko sa bahay ng aking ina para lang may pambayad sa operasyon ni Dario. 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga gabing hindi ako natutulog para lang masiguro na humihinga siya. Ang lahat ng sakripisyo ko
ay tinapakan lang na parang basura sa harap ng isang babaeng. Walang ibang ginawa, kundi ang magpanggap na biktima. Maris, tama na. Bulong ng isang boses sa isip ko. Pero hindi ito boses ng pagsuko. Ito ang boses ng aking bagong pagkatao. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Hinayaan ko ang mga guards na itapon ako sa labas ng gate ng subdivision. Dahan-dahan akong tumayo mula sa maputik na kalsada, yakap pa rin si Nico. Tumingin ako sa malayo sa direksyon kung saan dumaan ang sasakyan ni Dario. Ang aking mukha ay nanatiling blanko, walang kahit anong bakas ng pait. Sa mga sandaling iyon ang Maris Alonzo, na marunong magmahal at magpatawad, ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng kanyang anak. Ang babaeng nakatayo ngayon sa ilalim ng ulan ay isang estrangero, isang babaeng may pusong kasing tigas ng brilyante at isip na kasing talim ng labaha. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Kahit basa gumagana pa rin ito. May isang numero akong tinawagan, isang numerong matagal ko nang iniwasan dahil sa takot na mabalik sa mundong madilim at puno ng utang na loob. Attorney Elian Navarro, sabi ko nang sumagot ang nasa kabilang linya. Ang boses ko ay kasing lamig ng sementeryo. I'm taking the offer. I will sign everything. But I have one condition. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Elian sa kabilang linya. Anything, Maris. Ano yon? Tumingin ako. Sa langit hinayaan ng ulan na humampas sa aking mga mata na hindi na kumukurap. Gusto ko silang makitang humihinga pa, pero unti-unting namamatay ang lahat ng mahalaga sa kanila. I want the Villafuertes to crawl before me, not for mercy, but for the death they deserve. Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuit may hawak na payong. Si Elian. Lumapit siya sa akin at tinignan ang katawan ni Nico. Wala siyang sinabing kahit anong salitang pampalubag loob. Alam niyang hindi ko kailangan yon. Sakay na, Maris. Magsisimula na tayo, sabi ni Elian. Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Bago sumara ang pinto, tinignan ko sa huling pagkakataon ang malaking karatula ng Villafuerte Estate. Sa isip ko, binura ko na ang pangalang Dario. Ang tanging natira ay ang isang listahan ng mga bagay na kukunin ko sa kanila. Ang kanilang pera, ang kanilang dangal, at ang bawat segundong inakala nilag sila ang panalo. Ang huling alaala ko sa gabing iyon ay ang tunog ng makina ng sasakyan na unti-unting lumalayo sa Tagaytay. Walang luhang pumatak. Walang panalangin na lumabas sa aking mga labi. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang boses ni Dario, na paulit-ulit na nagsasabing, hindi niya anak si Nico. Maling-mali ka, Dario. Hindi mo lang tinanggihan ang iyong anak. Pinuhay mo rin ang demonyong magpapabagsak sa iyong kaharian. Ang libing ni Nico ay hindi katulad ng mga napanunood sa telebisyon na puno ng maraming bulaklak at umiiyak na mga kamag-anak. Sa isang maliit at liblib na bahagi ng sementeryo sa Manila, tanging ako si Attorney Elian Navarro at ang tatlong lalaking binayaran para maghukay ng lupa ang naroon. Walang paring nagbasbas, tanging ang tulog ng pala na tumatama sa basang lupa ang bumabasag sa katahimikan ng umaga. Pinitigan ko ang maliit na kabaong habang dahan-dahan itong ibinababa sa hukay. Hindi ako kumukurap. Pakiramdam ko bawat piraso ng lupa na tumatabon sa aking anak ay tumatabon din sa huling bahagi ng aking puso na may kakayahan pang magmahal. Nang matapos ang pagtatabon, tumayo ako ng matuwid hinayaan ang init ng araw na tumuyo sa aking balat. Isang maranyang itim na SUV ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto at lumabas ang driver ni Doña Aurora Villafuerte, ang ina ni Dario. Kilala ko ang lalaking ito. Siya ang madalas magbala ng mga tirang pagkain sa akin noon kapag inuutusan siya ng kanyang amo para insultuhin ako. Lumapit siya sa akin nang may pag-aalinlangan hawak ang isang puting sobre. Maris, pinabibigay po ni Doña Aurora, sabi niya sa mahinang boses. Panggastos daw po sa libing
At para na rin po sa inyong pananahimik. 1,000,000 po ang tsekeng nasa loob, sapat na para makapagsimula kayo ng bagong buhay sa probinsya. Kinuha ko ang sobre. Naramdaman ko ang bigat ng papel sa aking kamay. Sa loob ng 3 taon, nagmakaawa ako para sa kahit ilang libong piso para sa gamot ni Nico. Ngunit tinanggihan nila ako. Ngayong wala na ang aking anak, heto sila nagtatapon ng pera para lang hindi mabahiran ang kanilang maruming pangalan. Binuksan ko ang sobre sa harap ng graver. Kinuha ko ang tseke at tinignan ang pirma ni Doña Aurora, ang pirma ng babaeng tumawag sa akin na basura at manggagamit. Walang pasabi, dahan-dahan kong pinunit ang tseke sa maliliit na piraso. Pinanood ko ang paglipad ng mga puting papel sa hangin, tila mga talulot ng bulaklak na nalalanta sa ibabaw ng sariwang lupa ng libingan ni Nico. Sabihin mo sa amo mo, hindi na bibili ng papel ang buhay ng anak ko. Sabi ko sa driver. Ang boses ko ay kalmado, walang halong galit, na tila nag-uutos lamang ng ordinaryong bagay. At sabihin mo rin sa kanya, itago niya ang bawat sentimo niya. Darating ang araw na siya mismo ang magmamakaawa sa akin para sa 1 pisong pambili ng kanyang dignidad. Lanlaki ang mga mata ng driver. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa babaeng dati ay halos humalik sa kanilang mga paa para sa tulong. Mabilis siyang bumalik sa sasakyan at humarurot paalis. Tila natatakot sa lamig na nakita niya sa aking mga mata. Lumapit sa akin si Elian. You're making a bold move, Maris. Alam mo ang ibig sabihin nito. Once you reject their mercy, they will see you as a threat. Mabuti, sagot ko, habang hindi inaalis ang tingin sa puntod ni Nico. Gusto kong makita nila ang bawat hakbang ko. I want them to be awake at night, wondering when the axe will fall. Sumakay kami sa sasakyan ni Elian at nagtungo sa isang tagong opisina sa Makati. Pagpasok namin, inilatag ni Elian ang ilang mga dokumento sa harap ko. Ito ang mga papeles na sinasabi niya noong nakaraang gabi. Habang binabasa ko ang bawat pahina, ang aking mga kamao ay unti-unting naggangalit sa ilalim ng mesa. Look at the signatures, Maris. Pagpapatuloy ni Elian habang itinuturo ang ibabang bahagi ng isang financial statement. While you were working double shifts as a nurse to pay for Dario's hospital bills, and while you were selling your mother's ancestral house to keep him alive, they were using your identity. Itong mga pirma na ito, this is your name, used to authorize millions of pesos in illegal transactions and money laundering. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Hindi ko akalain na ganito sila kasama. Hindi lang nila ako iniwan sa kalsada. Ginawa nila akong panangga sa kanilang mga krimen. Kung sakaling mabesto ang kanilang ginagawa, ako ang haharap sa kulungan habang sila ay mananatiling malaya at mayaman. Ang taong inalay ko ng aking buhay ay siya palang unti-unting naghuhukay ng aking sariling libingan. Dario knew about this, tanong ko. Siya ang pumipirma bilang witness sa ilang mga dokumentong ito, sagot ni Elian. He didn't just betray your love, Maris. He literally planned to throw you under the bus once the company's financial crisis hit. Napahilig ako sa upuan, ipinikit ang aking mga mata. Naalala ko ang mukha ni Dario noon gabing sinabi niyang mahal niya ako, noon gabing nangako siyang hinding-hindi niya ako pababayaan. Lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang malaking diskarte. Ang bawat halik niya ay may katumbas na nakaw na pera. Ang bawat yakap niya ay isang paraan para makuha ang aking tiwala at magamit ang aking pangalan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang sakit na nararamdaman ko ay tuluyan ng naging lakas. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Attorney, how much do we have? Tanong ko habang binubuksan ang aking mga mata na ngayon ay nagniningning sa determinasyon. The Villafuerte Group is currently unstable. They are desperately looking for foreign investors to cover up their losses. If we play our cards right, we can enter as the solution to their problems, only to be the cause of their ultimate downfall, paliwanag ni Elian. But you need to be someone else.
You cannot be Maris the nurse. You have to be Madam M, the cold-blooded consultant they fear but need. Tumayo ako at lumapit sa bintana, tinitignan ang naglalakihang mga gusali ng Makati. Sa loob ng 3 taon, nanahimik ako. Nagdusa ako. Namatay ang anak ko. Pero ngayon, tapos na ang panahon ng pagtatago. Tuturuan kita ng lahat ng kailangan mo sa mundo ng finance, Maris. Are you ready to be the devil they created? Tanong ni Elian, ang kanyang tinig ay puno ng hamon. Humarap ako sa kanya. Ang aking muka ay tila isang maskara ng yelo, walang kahit anong emosyon na mababakas, kundi ang isang layunin na mas matalas pa sa kahit anong patalim. I don't want to be the devil, Elian, sabi ko nang may kasiguraduhan. I want to be the justice that God forgot to give them. Magsimula na tayo. Habang naglalakad kami palabas ng opisina, ramdam ko ang pagbabago sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ang bawat hakbang ko ay hindi na para sa aking sarili, kundi para sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Nico. Ang laban na ito ay hindi matatapos sa isang simpleng demanda. Matatapos ito kapag wala nang natira sa pangalang Villafuerte, kundi ang alikabok ng kanilang sariling kasalanan. Singapore. Ang bansang ito ang naging kuta ko sa loob ng 3 taon, isang lunsod ng bakal at salame na kasing lamig ng aking kalooban. Sa bawat gabi na dumadaan, habang nakatitig ako sa mga ilaw ng Marina Bay mula sa aking maliit na apartment, hindi ang ganda ng tanawin ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay ang mukha ni Nico at ang nawasak na pilak na pulsera sa putika ng Tagaytay. Hindi naging madali ang aking transpermasyon. Sa ilalim ng gabay ni Elian, bawat araw ko ay isang digmaan. Habang ang ibang tao ay natutulog, ako ay gising at nag-aaral ng mga komplikadong numero batas sa korporasyon at ang maruming sining ng international finance. Ang aking kamay na dati ay bihasa sa paghawak ng hiringgilya at pag-aalaga ng mga may sakit, na yon ay bihasa na sa pagpindot ng keyboard para sa mga stock market trades at pag-aanalisa ng mga butas sa batas. Kailangang mamatay ang nurse na si Maris para mabuhay ang strategist na si Madam M. Madalas sabihin ni Elian sa akin. Isang gabi, habang naglilinis ako ng aking mga lumang gamit, nahulog ang isang lukot na piraso ng papel mula sa aking lumang pitaka. Ito ang orihinal na resibo ng pagkakabenta ng bahay ng aking ina sa probinsya. Hinaplos ko ang papel at tila naramdaman ko ang bawat butil ng alikabok ng aming tahanan na isinakripisyo ko para sa isang lalaking walang dangal. 7 milyong piso. Iyon ang halaga ng bahay na pinaghirapan ng aking ina sa loob ng 3 dekada. Lahat ng iyon ay napunta sa operasyon sa puso ni Dario. 7 milyong piso para dugtungan ang buhay ng isang taong kukuha naman sa buhay ng aking anak. Hindi ko na malaya na mahigpit na pala ang pagkakahawak ko sa resibo hanggang sa may naramdaman akong hapdi sa aking palad. Ngunit walang luhang pumatak. Ang mga luha ko ay natuyo na kasabay ng huling hininga ni Nico. Sa halip na iyak, isang malamig na determinasyon ang lalong nag-alab sa aking dibdib. Itinabi ko ang resibong iyon hindi bilang alaala ng pag-ibig, kundi bilang isang invoice ng utang na kailangang bayaran ng mga Villafuerte nang may kasamang interes na dugo at luha. Sa loob ng 3 taon, hindi ko inalis ang aking paningin sa Pilipinas. Pinanood ko ang bawat balita tungkol sa kanila. Nakita ko ang mga larawan ni Dario at Celestine sa mga social media pages ng mga high society magazines, palaging nakangiti. Palaging mukhang masaya, habang suot ang mga alahas na binili gamit ang perang ninakaw sa pawis ng ibang tao. Nakita ko rin ang paghina ng Villafuerte Group. Ang kanilang agresibong expansion sa real estate ay nagsisimulang gumaho dahil sa malalaking utang at ang lihim na paggamit ng illegal na pondo mula sa tatay ni Celestine. Isang hapon, pumasok si Elian sa aking opisina sa Singapore. Inilapan niya ang isang folder na kulay asul. The bleeding has started, Madam M. Ang Celestine Vergara merger ay isang malaking facade lamang. Their company is a sinking ship,
and they are desperately looking for a savior. Isang global investment firm ang kailangan nila para hindi sila tuluyang ma-foreclose ng bangko. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang binuksan. Doon nakita ko ang listahan ng kanilang mga assets na nakasangla na pala. Ang kanilang yabang ay nakatayo lamang sa isang manipis na pundasyon ng kasinungalingan. They need a lead consultant, pagpapatuloy ni Elian. Someone who can convince the board to approve a multi-billion peso bailout. Someone they will trust because they are desperate. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Ang babaeng nakatitig sa akin ay hindi na ang payat at laging pagod na nurse na si Maris. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay nakasuot ng isang mamahaling designer suit, ang buhok ay maingat na nakastyle, at ang mga mata ay may kislap ng isang maninila na nakahanap na ng kanyang biktima. Ang aking mukha ay tila isang perpektong sining ng pagkukunwari maganda, ngunit walang init. The Via Fuerte Group is looking for an angel. Bulong ko habang tinitignan ang aking sarili. But they are about to invite the Reaper into their boardroom. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang wallpaper nito. Isang larawan ng ulap dahil wala na akong kahit anong larawan ni Nico. Ang lahat ng alaala niya ay nakatago sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang tanging nagbibigay ng lakas sa akin para magpatuloy. Ang bawat segundo ng orasan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na hininga sa katahimikan. 3 taon. 1,075 araw ng paghahanda. Ngayon, ang bawat piraso ng puzzle ay nasa tamang lugar na. Ang galit na itinago ko ay naging isang napakalinaw na plano. Hindi ko sila bibiglain. Gusto ko silang panuurin habang unti-unti nilang nilulunok ang pain na inihanda ko. Biglang tumunog ang telepono sa aking mesa. Isang tawag mula sa Manila. Madam M, the Board of Directors of Via Fuerte Group has officially requested a meeting with your firm, sabi ng boses sa kabilang linya. They are asking for the soonest possible date. They sound panicked. Isang manipis at malamig ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pananabik ay gumapang sa aking balat, ngunit nanatili akong kalmado. Ang aking puso ay tumitibok ng regular, walang kaba tanging ang presisyon ng isang makina. Tell them I will arrive in Manila next week, sabi ko sa aking sekretarya. And tell them to prepare their most prestigious hotel for the meeting. I want them to spend their remaining money to welcome the person who will eventually take everything from them. Pagkakababa ko ng telepono, bumaling ako kay Elian. Attorney, ihanda mo na ang lahat ng ebidensya ng money laundering. At ang mga resibo ng pagbebenta ng bahay ng nanay ko, ilagay mo yan sa pinakailalim ng folder. Gusto ko yan ang huling dokumento na makikita ni Dario bago siya mawalan ng malay. Are you sure about this, Maris? Once we step on that plane, there's no turning back. Paalala ni Elian. Lumingin ako sa labas ng bintana sa direksyon ng Pilipinas. Ang langit ay unti-unting nagiging kulay ube sa paglubog ng araw. 3 years ago, my son died in the rain because of them. Sagot ko ang boses ko ay kasing talim ng brilyante. Now it's their turn to feel the storm. Handa na ako, Elian. Handa na si Madam M na bumalik sa impyernong nilikha nila. Isang huling tingin sa resibo ng bahay bago ko ito muling itinago. Ang 3 taon ng pananahimik ay tapos na. Ang bawat sentimo ng utang nila sa akin ay sisingilin ko, hindi sa pamamagitan ng pag-iyak, kundi sa pamamagitan ng isang maringal at madugong pagbagsak ng kanilang imperyo. Manila, maghanda ka. Ang babaeng itinuring ninyong basura ay babalik na bilang inyong Panginoon. Ang simoy ng hangin sa Manila ay kasing init ng impyerno nung iniwan ko 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa loob ng aking sasakyan, ang lamig ng aircon ay tila ba gumuguhit sa aking balat. Nakasuot ako ng isang itim na silk dress na kasing dilim ng gabi, at sa aking leeg ay nakapulupot ang isang mamahaling kwintas na brilyante. Wala na ang amoy ng disinfectant at gamot na dating nakakapit sa aking balat bilang nurse.
Ngayon, ang tanging amoy na dala ko ay ang bango ng tagumpay at mamahaling pabango na tila ba isang babala sa sinumang lalapit. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang sikat na hotel sa Makati. Pagbaba ko ang tunog ng aking stiletto sa makinis na semento ay tila isang maingat at ritmikong hakbang ng isang sundalong handa sa giyera. Sa bawat hakbang ko sa lobby, nararamdaman ko ang mga mata ng mga tao na nakatitig sa akin, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paghanga at takot. Pagpasok ko sa pribadong conference room, naroroon na sila. Ang mga Villafuerte. Madam M, thank you for coming. We are truly honored to have the representative of Navarro Global Holdings here. Ang boses ni Dario ang unang bumasag sa katahimikan. Tumingin ako sa kanya. Mukha siyang pagod. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi kayang itago ng kanyang mamahaling suit. Ang dati niyang yabang ay napalitan ng isang desperadong ngiti. Sa tabi niya ay si Celestine, na pilit na nag-aayos ng kanyang mukha para magmukhang inosente at biktima ng krisis sa ekonomiya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang Hermes bag, tila ba ito ang huling salbabiba na magliligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Standard greetings are unnecessary, Mr. Villafuerte. Simula ko ang boses ko ay kalmado at may otoridad. Umupo ako sa tapat nila nang hindi naghihintay ng paanyaya. My time is more expensive than your entire quarterly revenue. Let's get straight to the point. Nakita ko ang bahagyang pagkislot ng panga ni Dario. Hindi siya sanay na may nagsasalita sa kanya ng ganoon, lalo na ang isang babae. Ngunit dahil kailangan niya ang aking investment, nanatili siyang nakayuko. Of course, Madam M. Our proposal is on the table. We need a 500 million peso capital injection to stabilize our real estate projects. Sabi ni Dario habang inilalapit ang folder sa akin. I assure you, the Villafuerte name is a guarantee of success. Isang maikli at tuyong tawa ang lumabas sa aking mga labi. Guarantee of success. Ang nakikita ko sa mga papeles na ito ay hindi tagumpay, Mr. Villafuerte. Ang nakikita ko ay isang kumpanyang unti-unting kinakain ng sarili nitong kasinungalingan. Your debt-to-equity ratio is a nightmare, and your offshore accounts are interesting, to say the least. Biglang sumabat si Celestine ang kanyang boses, ay tila isang matinis na tunog na pilit na naglalambing. Madam M, maybe you don't understand the complexity of the Philippine market. We've had some minor setbacks because of our rivals, but my husband is a genius. We just need a little help to get back on our feet. Para na rin po itong charity for the thousands of employees we have. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Celestine. Ang mga matang yon ang dati ay punong-puno ng pandidiri sa akin. Ngayon, ang mga matang yon ay nagmamakaawa. Charity is for the orphans and the sick, Mrs. Villafuerte. Not for incompetent CEOs who spend company funds on luxury weddings in Tagaytay while their foundations are failing. Sabi ko nang may kasamang ngisi na tila ba isang hiwa ng patalim, namutla si Celestine. Lumingon siya kay Dario, tila humihingi ng saklolo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat, tila ba may isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanila? How did you know about the wedding details? Tanong ni Dario. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pagdududa. Huminga ako ng malalim ninanamnam ang kanilang takot. I make it a point to know everything about the people I intend to invest in. It's a professional habit. Sinasadya kong ihulog ang aking mamahaling fountain pen sa sahig malapit sa paanan ni Dario. Hindi ako gumalaw. Nanatili ako nakatitig sa kanyang aking mga mata ay walang kislap ng emosyon. Sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng tensyon sa pagitan namin. Bilang isang taong mataas ang tingin sa sarili, alam kong isang malaking insulto sa kanya ang yumuko para sa ibang tao. Pero dahil sa desperasyon, dahan-dahang gumalaw si Dario. Yumuko ang dakilang Dario Villafuerte sa harap ko para kunin ang ballpen. Ang lalaking dati ay tinapakan ang pulseras ng aking anak sa putikan. Ngayon ay nakaluhod sa paanan ko.
Pilit na inaabot ang isang pirasong bakal. Nang iabot niya ang ballpen sa akin, sadyang idiniit ko ang aking mga daliri sa kanyang kamay. Naramdaman ko ang kanyang bahagyang panginginig. Tumingin siya sa akin ng malapitan at sa unang pagkakataon, nakita ko ang paglitaw ng isang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata. Isang pagkilala na pilit niyang hinahanap sa kanyang alaala. Your perfume. Bulong ni Dario, ang kanyang boses ay parang isang hangin na dumaan sa tuyong dahon. It smells familiar. Parang may naalala ko. Familiarity is a dangerous illusion in business, Mr. Villafuerte. Sagot ko habang kinukuha ang ballpen at mabilis na tumatayo. It makes you weak. It makes you vulnerable to mistakes. Humarap ako sa kanila bago lumabas ng pinto. I will consider your proposal, but only on one condition. I want full access to your internal audit records for the last 5 years, including the Hospital Foundation's records. 5 years? That's too much. Maraming confidential information doon. Protesta ni Celestine. Hindi ko siya nilingon. Then find another investor. Good luck saving your sinking ship with confidentiality. Naglakad ako palabas ng conference room nang hindi lumilingon. Habang naglalakad sa hallway, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ligaya. Ang makita ang dating Panginoon ng aking buhay na yumuyuko sa harap ko, para sa isang pirasong panulat, ay isang simula pa lamang. Nang makarating ako sa aking sasakyan, nandoon na si Elian. How was it? Tanong niya. He's starting to smell the scent of the past, Elian. Sabi ko habang tinatanggal ang aking salamin sa mata. But he's too greedy to trust his instincts. He will open the doors for us. At kapag nakuha na natin ang mga audit records, doon natin sisimula ng paghila sa mitsa ng kanilang pagkasunog. Tumingin ako sa bintana ng sasakyan. Nakita ko ang refleksyon ng aking sarili. Ang Madam M na ito ay walang puwang para sa awa. Kung dati ay pinatay nila si Nico sa pamamagitan ng kanilang kapabayaan at kasamaan na yon, ay papatayin ko ang kanilang imperyo sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pirma. Attorney, tawag ko kay Elian habang papalayo ang sasakyan sa hotel. Prepare the next phase. Gusto ko bukas na bukas malaman ni Doña Aurora na may isang babaeng nagpabagsak sa kanyang anak sa board meeting. I want her to feel the pressure. I want her to start gasping for air. Ang laro ay nagsimula na. At sa larong ito, ako ang may hawak ng lahat ng alas. Ang pribadong silid sa loob ng isang eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City ay nababalot ng malamlam at ginintuang ilaw. Sa ibabaw ng mesang gawa sa mamahaling kahoy, nakahapag ang mga pagkain na ang halaga ay katumbas na ng ilang taong sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Sa kabilang dulo ng mesa ay nakaupo si Dario Villafuerte. Inimbitahan niya ako para sa isang pribadong hapunan, isang desperadong hakbang para pabilisin ang pagpirma ko sa kanilang hinihinging pondo nang hindi kasama ang kanyang asawang si Celestine. Tinitigan ko si Dario habang maingat ning hinihiwa ang kanyang steak. Kung alam lang niya na ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang parehong babaeng nagtitiyaga noon sa mga tirang pagkain ng kanyang ina, marahil ay hindi niya masisikmura ang kanyang kinakain. Ngunit nagkunwari akong walang pakialam, humigop ng kaunting red wine habang pinapanood siyang unti-unting mahulog sa aking patibong. Madam M, I really appreciate you taking the time to meet me privately. Panimula ni Dario, ang kanyang boses ay pilit na nilagyan ng lambing na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ngayon nagdudulot na lamang ito ng pandidiri sa aking sikmura. To be honest, it's difficult to discuss real business when my wife is around. Celestine, well, she doesn't fully grasp the immense pressure I carry on my shoulders to keep this empire afloat. Nakinig ako sa kanyang litanya ng pag-iinarte. Narito na naman siya sa kanyang paboritong papel, ang walang salang biktima ng mga pagkakataon, ang dakilang lalaki na hindi maintindihan ng mundo. Ginamit niya ang parehong linya noon
para makuha ang awa ko. Ibinaba ko ang aking kupita ng walang ingay. Business requires absolute focus, Mr. Villafuerte. If your own wife is a distraction, that speaks volumes about your judgment. How can I entrust 500 million pesos to a man who cannot even manage his own household? Natigilan si Dario. Ang kanyang tinidor ay nanatiling nakabitin sa hangin. Pilit siyang ngumiti para itago ang pagkapahiya. Ngunit nakita ko ang pamumula ng kanyang mga pisngi. My marriage is complicated. Pagdadahilan niya. I married into her family to merge our assets. It was a business decision. But between us, Madam M loyalty in this industry is a rare commodity. Everyone is just looking out for themselves. Sumandal ako sa aking upuan at tinignan siya ng tuwid sa mga mata. Ang bawat salita ko ay tila mga karayom na dahan-dahang itinutusok sa kanyang balat. You were absolutely right about loyalty, Dario. Sa mundo ng negosyo at maging sa buhay, ang pinakamalaking panganib ay hindi ang pagbagsak ng ekonomiya. Ang tunay na panganib ay ang mga taong namingiti sa harap mo habang tahimik na pinaplano ang iyong burol. Nakita ko ang paglunok niya. Ang pagbanggit ko sa kanyang unang pangalan ng walang titulo ay sinadya kong gawin upang basagin ang kanyang pader. Have you ever experienced that kind of betrayal, Dario? Patuloy ko ang aking tinig ay malamig ngunit may diin. Ang ipagkatiwala mo ang buhay mo sa isang tao para lang gisingin ka isang araw at malaman mong ibinenta na nila ang kaluluwa mo para sa kanilang pansariling ambisyon. Ang pag-ilaw ng screen ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay pansamantalang bumasag sa namumuong tensyon. Nakita ko ang pangalan ni Celestine na paulit-ulit na lumalabas. 6 na missed calls, selos, paranoia, eksaktong gaya ng inaasahan ko. Inirapan ito ni Dario at pinatay ang telepono. I have made difficult choices in the past. Sagot ni Dario, ang kanyang boses ay medyo pumiyok. Choices that hurt people. But I did them for the greater good of my family. I did them to survive. Ang salitang survive mula sa kanyang mga labi ay nagpagising sa nag-aalab na pot sa aking dibdib. Ang pamumuhay niya sa karanyaan habang ang anak ko ay namatay sa lamig ng ulan. Yun ba ang tinatawag niyang pag-survive? Ngunit kinulong ko ang emosyong iyon. Wala akong ipinakitang galit. Sa halip, binigyan ko siya ng isang matalim at propesyonal na ngiti. Let's test that survival instinct of yours, sabi ko habang kinukuha ang isang manipis na folder mula sa aking bag at inilalapag ito sa mesa. I have reviewed your proposal. I am willing to approve the initial release of 200 million pesos by tomorrow morning. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Ang panandaliang takot niya kanina ay mabilis na napalitan ng kinang ang kasakiman. That is wonderful news, Madam M. I promise you won't regret this. But, pagputol ko itinataasan isang daliri. May isang kondisyon bago ko pirmahan ang tseke. Bukod sa corporate audit, gusto kong buksan mo ang lahat ng financial and medical records ng Villafuerte Foundation. Specifically ang charitable hospital ninyo sa Makati, the one catering to pediatric cardiology. Ang ngiti sa mukha ni Dario ay tila yelong na tunaw ng mabilisan. Ang charitable hospital ang lugar kung saan nila itinago ang perang ninakaw nila at ang lugar kung saan ipinagkait nila ang operasyon para sa puso ni Nico. The foundation, Madam M, that is a non-profit organization. It has nothing to do with our real estate losses. It's purely for charity. Mabilis na pagdadahilan niya ang kanyang mga kamay ay nagsimulang pagpawisan. Charities are the perfect umbrella for dirty money. Dario, malamig kong tugon. I don't invest blindly. Kung totoong malinis ang konsensya mo at ang kumpanya mo, wala kang dapat ikatakot sa pagpapakita ng mga record na iyon. Unless, of course, may tinatago kayong mga multo sa ospital na iyon. Hindi siya makasagot. Ang lalaking laging may palusot na iyon ay nakatitig lamang sa akin. Pilit na binabasa kung ano ang tunay kong motibo. Alam niyang kung tatanggi siya mawawala ang pondong magliligtas sa kanya.
Kung papayag siya, bubuksan niya ang pinto ng sarili niyang kulungan. I'll give you until midnight to decide. Take it or leave it, and watch your empire burn, sabi ko. Tumayo ako nang marahan iniwan ang aking pagkain na halos hindi ko ginalaw. Thank you for the dinner. The steak was tough, just like the truth. Habang naglalakad ako palabas ng restauran, sinalubong ako ni Elian sa lobby. Ang kanyang muka ay may halong tuwa at pagkamangha. Kagat na kagat sa pain, bulong ni Elian, habang naglalakad kami patungo sa sasakyan. Pero hindi lang yan ang magandang balita, Maris. Ang maliit na regalo na isiningit natin sa mga papeles na iniuwi na kahapon ay nakita na. Sumilay ang isang tagumpay na ngiti sa aking mga labi. Bago pa man ang hapunang ito, inutusan ko si Elian na magsingit ng isang napaka-espesyal na bagay sa loob ng mga dokumentong ipinadala namin sa opisina ni Dario, ang lumang nurse ID ni Maris Alonso. Ayon sa aming informante sa loob ng mansyon ng mga Villafuerte, matapos hindi sagutin ni Dario ang mga tawag ni Celestine, pinasok ng babae ang study room ng kanyang asawa upang maghanap ng anumang ebidensya ng pambababae. At doon sa ilalim ng mga mahahalagang kontrata, nahanap niya ang lumang ID ko. Ngayon, ang paranoia ni Celestine ay lalakas. Iisipin niyang may lihim na komunikasyon pa rin si Dario sa babaeng matagal na nilang itinapon. Iisipin niyang pinagtataksilan siya ng kanyang asawa. Hayaan mong ubusin nila ang isa't isa mula sa loob. Ang lason ng pagdududa ay tuluyan ng kumalat sa kanilang ugat at wala silang ibang sisisihin kundi ang kanilang mga sarili. Kinabukasan maagang, bumukas ang pinto ng aking pribadong opisina sa Makati. Walang katok, walang pasabi. Dahas na bumukas ang pinto na tila hinipa ng isang marahas na bagyo. Mula sa aking swivel chair, dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga mata sa pumasok na estranggero. Ngunit hindi siya estranggero. Si Celestine Vergara Villafuerte, na may namumugtong mga mata at gulugulong buhok, ay mabilis na humakbang patungo sa aking mesa. Wala ang kanyang karaniwang mga bodyguard o ang kanyang poise bilang isang alta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang marahas niyang inihagis sa ibabaw ng aking makinis na mesa ang isang maliit na bagay, ang aking lumang nurse. ID na may lamat na sa gilid. You, bulyaw ni Celestine. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa halo-halong galit at takot. Sinasabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba? May kakaiba sa'yo noong makita-kita sa hotel? How dare you, Maris? Paano mo nakuha ang peking pagkatao na to para lang makalapit muli sa asawa ko? Hindi ako gumalaw. Tinitigan ko lamang ang aking lumang larawan sa ID. Doon nakita ko ang isang Maris na may inosente at pagod na ngiti ang Maris na pinatay nila. Tumingala ako kay Celestine. Ang aking muka ay nanatiling blanko. Walang kahit anong bakas ng gulat o takot. Mabilis na nagbago ang muka ni Celestine. Nakita niyang hindi ako natitinag, kaya naman mabilis niyang pinagana ang kanyang paboritong armas, ang pag-iyak at pagganap bilang biktima. Humawak siya sa gilid ng aking mesa, dahan-dahang napaluhod, habang ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. Bakit ba hindi mo kami bayaan na maging masaya? Hikbi niya pilit na pinatunog na siyang inaapi. Naka-move on na kami ni Dario. May sarili na kaming buhay. May pamilya na kami. Alam ko masakit ang nangyari sa anak mo. Pero kasalanan ba namin na mahina ang puso ng batang yan? Bakit kailangan mo pang bumalik para akitin si Dario? Please, Maris, layuan mo ang asawa ko. Huwag mong sirain ang pamilya namin. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig tungkol kay Nico ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa aking muka. Kasalanan ba namin na mahina ang puso niya? Yan ang tanong na nagpalit sa huling piraso ng aking pasensya upang maging isang malupit na katotohanan. Ngunit sa halip na sumigaw o manakit, dahan-dahan akong tumayo. Isang mahaba tuyo at malamig na tawa ang pinakawalan ko. Akitin si Dario, ulit ko, habang unti-unting lumalapit sa kanya. I don't steal trash, Celestine.
I recycle it. At sa totoo lang, kahit i-recycle ko pa ang asawa mo, hindi pa rin siya papasa sa mga pamantayan ko ngayon. He is a sinking asset. At ikaw, isang pateding kumpanya na nakatayo lang sa pautang. Natigilan si Celestine sa pag-iyak. Ang kanyang mga luha ay tila ba natuyo sa tinde ng aking lamig? Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang inosenteng maskara ay tuluyan ng natanggal upang ipakita ang kanyang tunay na anyo, isang spoiled at malupit na babae. How dare you talk to me like that? Isang hamak na nurse ka lang noon. Akala mo ba kung sino ka na dahil lang sa perang pinahiram sa'yo ni Elian? Asik niya ang kanyang mukha ay naging pula sa galit. I can destroy you in 1 second, Maris. Isang tawa ko lang sa media, malalaman ng lahat na ikaw ay isang imposter. Subukan mo. Hamon ko habang binubuksan ang aking computer screen at inihaharap ito sa kanya. Ngunit bago mo gawin yan, baka gusto mo munang tignan ang mga file na ito. Iniisip mo ba na si Dario ang dahilan kung bakit ako narito? No, Celestine. Narito ako para sa'yo. Sa screen, lumitaw ang mga screenshot ng mga bank accounts sa Switzerland at Singapore. Lahat ng accounts na ito ay may nakasulat na pangalan, Celestine Vergara Villafuerte. Ito ang mga accounts kung saan niya inilipat ang milyong-pisong pondo mula sa Villafuerte Foundation, ang perang dapat ay pambili ng mga gamot at pambayad sa operasyon ng mga batang mahihirap na may sakit sa puso. This is your personal piggy bank, right? Bulong ko sa kanyang tainga. Habang namamatay ang mga bata sa ospital dahil walang pondo, ikaw naman ay bumibili ng mga ari-arian sa ibang bansa gamit ang perang ito. At ang pinakamaganda rito, kinamit mo rin ang wad kong pirma para ilipat ang ilang bahagi ng pondong ito. Para kung sakaling may mag-imbestiga ako, ang makukulong. Namutla si Celestine ng husto. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig, hindi na sa galit, kundi sa matinding takot. Paano mo nakuha ang mga ito? It's confidential. Confidentiality is a luxury for those who can afford it, Celestine. And right now, you are bankrupt. Sabi ko nang may kasamang ngisi. Sa tindi ng kahihiyan at takot, nawala na ng kontrol si Celestine. Ang kanyang huling piraso ng katinuan ay nawala. Gamit ang kanyang mahahabang kuko, sumugod siya sa akin, itinaas ang kanyang kamay, upang ako ay sampalin ng buong lakas. Ngunit hindi ako ang lumang Maris na tatanggap na lamang ng kanyang pananakit. Maingat at mabilis akong humakbang pabalik dahilan upang mawalan siya ng balanse at sumubsob sa gilid ng aking mesa. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa na kanina pa nakatutok sa amin. Ipinakita ko sa kanya ang screen. Ang pulang tuldok ng video recording ay patuloy na kumikislap. Smile, Celestine, sabi ko sa kanya nang may malamig na ngiti. You just ruined your entire high society reputation in 4K resolution. Isang click ko lang at ang video ng pagwawala mo at ang mga papeles ng pagnanahaw mo sa foundation ay mapupunta sa Securities and Exchange Commission at sa bawat chat group ng mga kaibigan mo sa Forbes Park. Nakahiga pa rin si Celestine sa sahig, nakatitig sa akin na tila ba nakakita siya ng isang demonyo. You are a monster, Maris. I am the monster you created, Celestine. Sagot ko habang ipinapasok muli ang cellphone sa aking bulsa. Nayon, umalis ka na sa opisina ko. Bago ko patawagin ang mga security guards para kalad ka rin kapalabas, tulad ng ginawa ninyo sa amin ni Nico 3 taon na ang nakalilipas. At tandaan mo, ang bawat patak ng luha mo ngayon ay walang halaga kumpara sa buhay ng aking anak. Walang nagawa si Celestine, kundi dahan-dahang tumayo, kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas ng aking opisina. Habang umiiyak, sa pagkakataong ito ang kanyang mga luha ay tunay na. Ilang minuto matapos niyang umalis, pumasok si Elian sa opisina. May hawak siyang tablet. Ang kanyang mukha ay seryoso. Maris, we have a situation. Simula niya habang inilalagay ang tablet sa harap ko.
Binalikan ko ang wiretap na inilagay natin sa sasakyan ni Celestine matapos siyang umalis dito. She just made a phone call. Kanino? Tanong ko habang pinunasan ko ang aking mesa na nadumihan ng kanyang mga luha. Inadjust ni Elian ang audio ng tablet. Isang matigas at magaspang na boses ng lalaki ang narinig mula sa recording. Ang boses ni Celestine ay nanginginig, ngunit puno ng lason. Gusto ka siyang mawala. I don't care kung magkano ang kailangan mo. Just make sure she never speaks again. Her name is Maris Alonso, or Madam M. Gawin mo ngayon din sa lalong madaling panahon. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa aming dalawa ni Elian. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang kakaibang init na dumadaloy sa aking mga ugat. Ito ang gusto ko. Ang pilitin silang gumawa ng mga desperadong hakbang na tuluyang magbabaon sa kanila sa hukay. Are you afraid, Maris? Tanong ni Elian. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa aking balikat upang bigyan ako ng lakas. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ang takot ay para lamang sa mga taong may natitira pang mawawala, Elian. Wala na sa akin si Nico. Ang tanging natitira sa akin ay ang aking hustisya. Hayaan mong ipadala niya ang kanyang mga tauhan. Doon natin sila bibigyan ng huling sorpresa. Ang katahimikan ng gabi sa labas ng pribadong klinika ni Dr. Perez ay nabasag lamang ng mahihinang dampi ng ambon sa bintana. Nakaupo kami ni Elian sa loob ng madilim na silid tanggapan ng doktor. Matyagang hinihintay ang kanyang pagdating. Pagsapit ng 11:00, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang matandang manggagamot, pagod at walang kamalay-malay na may mga aninong naghihintay sa kanya sa dilim. Nang buksan niya ang ilaw ang kanyang mukha, ay agad nawala ng kulay. Napa ko ang kanyang mga paa sa sahig nang makita niya ako. 3 taon na ang nakalilipas mula nang huli kaming magkaharap noong araw na ipinamukha niya sa akin sa harap ng buong pamilya Villafuerte na ang anak kong si Nico ay hindi kadugo ni Dario. Magandang gabi, Doktor. Bati ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa labas. Walang anumang bahid ng galit, tanging isang patag na banta. Sana ay mahimbing ang tulog mo sa mga nakalipas na taon. Dahil ang akin ay ninakaw mo mula nang mamatay ang anak ko. Akmang tatalikod ang doktor upang tumakbo palabas. Ngunit mabilis na isinara ni Elian ang pinto at humarang sa daanan. Nangiinig na napasandal si Dr. Perez. Sa pader ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot. Ma'am Maris, pakiusap wala akong kinalaman doon. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Utal-utal niyang palusot habang ang pawis ay nagsisimulang tumulo mula sa kanyang noo. Hindi ako tumayo mula sa aking pagkakaupo. Dahan-dahan kong inilapag sa ibabaw ng kanyang mesa ang isang makapal na brown envelope. Isang mahinang tulak ang ginawa ko upang makarating ito sa kanyang harap. Huwag mo akong gawing mangmang Dr. Perez. Wika ko habang pinapanood siyang nanginginig na buksan ang sobre. Alam ko ang tungkol sa 3 milyong pisong pumasok sa bank account mo ilang araw bago lumabas ang resulta ng DNA test ni Nico. Ang perang yon ay nagmula sa offshore account ni Celestine Vergara. Ang tanong ko na lang ngayon ay, kung gaano kabilis kung maipapadala ang mga dokumentong yan sa medical board para bawiin ang lisensya mo at sa pulisya para ipasok ka sa rehas. Bumagsak ang mga balikat ng matanda. Tuluyan siyang napaluhod sa malamig na sahig ng kanyang klinika. Ang kanyang mga luha ng pagsisisi ay hindi nagbigay ng kahit anong awa sa aking puso. Patawarin mo ako, Maris. Umiiyak niyang pag-amin. Tinakot ako ni Celestine. Sabi niya kung hindi ko papalitan ang resulta ng test, sisirain niya ang pamilya ko. Ipapatanggal niya sa trabaho ang mga anak ko at ipapasara ang klinika ko. Wala akong laban sa mga Villafuerte. Ano ang totoong resulta? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot, gusto kong marinig mismo mula sa kanyang mga labi ang katotohanang ipinagkait nila sa akin. Tumingala ang doktor, ang mukha ay puno ng hiya. 99%, Maris.
si Nico ay tunay na anak ni Dario Villafuerte. Natakot si Celestine na kapag nalaman ng pamilya na may tagapagmana na si Dario, mawawalan siya ng puwang sa kayamanan dahil alam niyang hindi siya magkakaanak. Pinalitan ko ang pangalan sa dokumento para magmukhang ibang tao ang ama ng bata. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang pagbaon ng 1,000 hindi nakikitang kutsilyo sa aking dibdib. Ang sakit na pilit kong ibinaon sa limot ay muling nagising tila isang sariwang sugat na nilagyan ng asin. Ang anak ko ay may karapatan sa mundong yon. Namatay si Nico na uhaw sa kalinga ng isang amang itinakwil siya. Dahil lamang sa kasakiman ng isang babaeng walang pusong ina. Huminga ako ng malalim. Pilit na ikinukulong ang namumuong luha. Ikinuyom ko ang aking mga kamao sa ilalim ng mesa hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang sakit na pisikal ay naging pampakalma sa nag-aalab kong kaluluwa. I-record mo ang lahat ng ito, Elian. Utos ko nang hindi inaalis ang tingin sa doktor. Bawat salita, bawat detalye. At ikaw, Dr. Perez, maghanda ka. Dahil sa araw na pabagsakin ko ang mga Villafuerte, isasama kita sa paglubog nila kung hindi ka tatestigo pabor sa akin. Nang makalabas kami sa klinika at makasakay sa sasakyan, nanatili akong tahimik. Pinanood ko ang pagdaan ng mga ilaw ng syudad. Ang katotohanan ay nasa aking mga kamay na, ngunit walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging isang malamig na pangako ang nanatili na walang sinuman sa kanila ang matutulog ng payapa. Kinaumagahan, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking penthouse, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Rosa, ang isa sa mga matagal ng kasambahay sa mansyon ng mga Villafuerte na lihim naming binabayaran ni Elian bilang impormante. Maam Maris, nakakagulo po rito kagabi pa. Ulat ni Rosa. Ang boses ay pabulong at nag-iingat. Si Sir Dario po binangungot na naman. Sumisigaw po siya sa madaling araw. Tinatawag niya ang pangalan ni Nico. Nagsisisigaw siya na parang may humahabol sa kanya sa dilim. Pilit daw pong humihingi ng tawad. Si Ma'am Celestine po, nagwala nang marinig ang pangalan ng anak ninyo. Nagkasakitan po silang mag-asawa bago umalis si Sir Dario papuntang opisina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang lason ng pagdududa at konsensya ay tuluyan ng gumagapang sa sistema ng mag-asawa. Hayaan mo siyang lamunin ng sarili niyang mga multo, Rosa. Kapag umuwi siya mamaya, asikasuhin mo siya na parang walang nangyari. Gusto ko siyang mabaliw sa sarili niyang takot. Matapos kong ibaba ang telepono, dumating ang aking sekretarya na may dalang isang itim na kahon. Walang nakasulat na pangalan o address ng nagpadala. Tanging ang pangalan ko bilang Madam M. ang nakaukit sa ibabaw nito gamit ang isang mapulang tinta. Iwan mo yan dyan, maaari ka nang lumabas, utos ko. Nang mag-isa na lamang ako, dahan-dahan kong inalis ang itim na laso at binuksan ang kahon. Isang masangsang na amoy agad ang kumawala. Sa loob nakapatong sa pulang tilang pelus ay isang patay na uwak. Ang mga pakpak nito ay nababalot ng natuyong dugo. Sa binti ng ibon ay may nakatali na isang maliit na piraso ng papel. Kinuha ko ang papel at binasa ang nakasulat. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo bago ka pa sumunod sa anak mo sa hukay. Tinitigan ko ang patay na ibon. Ang normal na babae ay marahil sisigaw sa takot o tatawag ng pulisya. Ngunit hindi ako normal na babae. Ang ginawa ni Celestine ay hindi pananakot. Ito ay isang patunay na siya ay desperado na unti-unti na siyang nawawalan ng kontrol sa kanyang perpektong mundo. Kinuha ko ang aking cellphone at kinuha na ng litrato ang ibon. Ipinadala ko ito kay Elian, kalakip ang isang maikling mensahe. Nagsisimula na siyang mangagat. Ihanda mo na ang entablado para sa susunod na yugto ng ating plano. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi takot, kundi pananabik. Gusto nilang maglaro ng patintero kay kamatayan. Pagbibigyan ko sila. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ako na ang may hawak ng karit. Ang amoy ng mamahaling tsaa at sariwang bulaklak ay pumuno sa pribadong silid ng Manila Polo Club, isang lugar kung saan ang mga naghahari-harian sa lipunan ay nagkakatipon upang magyabang ng kanilang mga yaman. Tahimik akong nakaupo, pinagmamasdan ang banayad na pag-alon ng mainit na tsaa sa aking porselanang tasa. Ilang sandali pa bumukas ang pinto at pumasok ang isang ginang na balot ng perlas at kayabangan, si Doña Aurora Villafuerte. Ang babaeng nag-utos na itapon ang mga gamit namin ni Nico sa kalsada. Habil kami raw ay mga lenta na sumisipsip sa dugo ng kanyang pamilya. Humakbang siya papalapit sa aking mesa. Nakataas ang noo pilit na pinapanatili ang kanyang ilusyon ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling kolorete at alahas, nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Balita ko ay hindi na siya makatulog ng maayos mula nang pumutok ang balita na iniimbestigahan na nanglihim ang kumpanya ng kanyang anak. Madam M, salamat at pinaunlakan mo ang aking imbitasyon. Panimula niya ang boses ay may halong pagmamalaki at pag-iingat. Umupo siya sa tapat ko nang hindi naghihintay ng alok. Sana ay maintindihan mo, bilang ina ng CEO, kailangan kong makialam sa mga nangyayari. Nabanggit ni Dario na hawak mo ang pondong magliligtas sa aming kumpanya. Ngunit marami kang hinihinhing dokumento. Dahan-dahan kong inilapag ang aking tasa sa platito. Ang tunog ng paglapat ng 2 porselana ay tila isang hatol sa tahimik na silid. Hindi ako humihingi ng mga dokumento para mang-abala, Doña Aurora. Humihingi ako ng mga dokumento dahil ayaw kong lumubog kasama ng isang barkong butas na ang ilalim. Sagot ko, ang aking mga mata ay nakatitig ng tuwid. Sa kanya sinusuri ang bawat reaksyon sa kanyang mukha. Napalunok ang matanda. Pilit siyang umiti isang ngiting, hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ano ba ang ibig mong sabihin? The Villafuerte Group is stable. May mga minor issues lang dahil sa asawa ni Dario. Kung alam ko lang na ganito kagulo si Celestine, hindi ko sana hinayaan ang anak ko na pakasalan siya. She's a liability. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa aking mga labi. Ganito kabilis maglaglagan ang mga taong walang ibang sinasamba kundi pera. Kapag naipit sa alanganin, handa nilang itulak ang isa't isa sa bangin. Inilabas ko ang isang itim na folder mula sa aking bag at inilapag ito sa gitna ng mesa. Stable, Doña Aurora. Baka hindi sinasabi sa iyo ng anak mo ang buong katotohanan. Mayroon akong impormasyon mula sa aking mga koneksyon sa gobyerno. The Anti-Money Laundering Council is preparing to freeze all of the Villafuerte assets. Hindi lang ang kumpanya, kundi pati na rin ang lahat ng personal na bank accounts, properties at shares na nakapangalan sa inyong pamilya. Tuluyang nawala ang kulay sa mukha ni Doña Aurora. Ang kanyang labi ay bahagyang nanginig at ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa gilid ng mesa upang suportahan ang kanyang sarili. Ang takot na mawala ang kanyang yaman ay mas matindi pa kaysa sa takot sa kamatayan. I-freeze lahat. Utalyang tanong ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng gumuho. Pati ang mga personal kong pera. But I worked hard to protect my own assets. Wala akong kinalaman sa mga palpak na desisyon ni Dario at ng asawa niya. Ganyan ang batas, Doña Aurora. Kapag bumagsak ang puno, kasamang mababali ang mga sanga. Malamig kong tugon. Hinayaan ko siyang malunod sa sarili niyang takot sa loob ng ilang segundo bago ko inihagis ang salbabida, isang salbabidang gawa sa tingga. Ngunit dahil nakikita ko ang potensyal ng inyong kumpanya, meron akong isang pribadong alok na sa iyo ko lang ibibigay. Wala itong kinalaman kay Dario o kay Celestine. Nanlaki ang mga mata ng matanda, puno ng desperasyon at kasakiman. Anong alok? Tutulungan mo ba akong isalba ang pera ko? Naglabas ako ng isang set ng mga dokumento at isang mamahaling panulat. Bilang isang foreign investor, meron akong access sa mga highly secured offshore trust accounts sa Switzerland na hindi kayang galawin ng batas ng Pilipinas.
Kung ililipat mo ang lahat ng personal shares at cash mo sa account na ito ngayon, bago pa maglabas ng freeze order ang gobyerno, mapoprotektahan natin ang yaman mo. It will be under a blind trust. Ligtas at walang sinuman ang makakaalam. Pinasa ni Doña Aurora ang unang pahina ng dokumento. Dahil sa labis na pagpapanik at pagnanasang mailigtas ang kanyang ginto, hindi na niya pinagtuunan ng pansin ang maliliit na letra sa mga sumunod na pahina. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay. Ang matakasan ang pagkasira na hatid ng kanyang sariling pamilya. At kapag tapos na ang investigasyon, paano ko makukuha ulit ang pera ko? Tanong niya, nakahawak na sa panulat. Handa nang pumirma. The trust will legally remain yours, Doña Aurora. Pinoprotektahan lang natin ito pansamantala mula sa gobyerno. Pagsisinungaling ko, habang ang aking boses ay nagpapanggap na may malasakit. Isang kasinungaling ang kasing tinis ng kanyang pag-uugali. Walang pag-aatubili, mabilis niyang pinirmahan ang lahat ng mga pahina. Bawat guhit ng tinta sa papel ay kumakatawan sa bawat luhang ipinatak ko 3 taon na ang nakalilipas. Pinapanood ko siya habang ipinamimigay niya ang buong buhay niya sa babaeng pinandirihan niya noon. Nang matapos siya, maingat kong kinuha ang mga dokumento at ibinalik sa loob ng aking itim na folder. Isang malalim na pagbuntong hininga ng kaluwagan ang pinakawalan niya, tila ba naisalba niya ang kanyang sarili mula sa bitag nang hindi niya alam na kusa siyang pumasok sa loob ng kabaong. Salamat, Madam M. Alam kong may mga taong kayang bilhin at may mga taong kayang magligtas. Buti na lang ay naintindihan mo na ang pera ay dapat laging pinoprotektahan. Blood is important, yes, but blood without money is just poverty. At hindi ako pinanganak para maging mahirap. Buong pagmamalaking sabi niya, muling nagbabalik ang kanyang mapagmataas na tindig. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan, ang aking mga mata ay naging kasing talim ng yelo. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang bawat diamanteng nakakabit sa kanyang katawan ay mawawalan ng halaga sa mga susunod na araw. Tama ka, Doña Aurora. Malamig kong wika. Ang bawat salita ay may dalang mabigat na banta na hindi niya lubos na nauunawaan. Palagi mong pinipili ang pera kaysa sa dugo. Pinili mong itapon ang mga taong nagmamalasakit sa pamilya mo para lang mapanatili ang iyong karangyaan. Ngayon, tignan natin kung paano kaya yakapin ang iyong mga ginto sa oras ng taglamig. Iniwan ko siyang mag-isa sa loob ng mamahaling silid na iyon. Ang kanyang kilay ay nakakunot. Pilit na iniisip ang kahulugan ng aking mga huling salita. Ngunit huli na ang lahat. Nang makasakay ako sa loob ng naghihintay na sasakyan, iniabot ko agad ang folder kay Elian. Mabilis niyang sinuri ang mga pirma ni Doña Aurora. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa muka ng aking abogado. Pumirma siya sa lahat, Maris. Bawat share, bawat ari-arian, bawat bank account. Ulat ni Elian habang ipinapasok ang mga dokumento sa kanyang briefcase. She just willingly transferred her entire net worth to the designated trust fund. Sumandal ako sa upuan at pumikit na ramdaman ang isang kakaibang ginhawa sa aking dibdib. Ang unang haligi ng kanilang mansyon ay tuluyan ng bumagsak at hindi man lang nila narinig ang tunog ng pagguho nito. The Nico Villafuerte Memorial Trust. Bulong ko binabanggit ang totoong pangalan ng account na pinirmahan ng matanda, isang detalyeng nakatago sa maliliit na letra ng dokumentong hindi niya binasa. Isang pondong hawak at pinapatakbo ng mag-iisang tagapamahala si Maris Alonzo. Kinuha na natin ang lahat ng kayamanan niya, Elian. Wala na siyang pambili kahit ng sarili niyang kabaong. Binuksan ko ang aking mga mata. Tinitignan ang liwanag ng mga ilaw ng syudad. Ang gabi ng paghuhukom ay nagsisimula pa lamang, at ang susunod na luluhod ay ang mismong hare ng kanilang peking imperyo. Ang Grand Ballroom ng pinakasikat na hotel sa Maynila ay nagliliwanag sa kislap ng libo-libong kristal mula sa malalaking aranya sa kisame.
Puno ang bulwagan ng mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa bansa, kasama ng iba't ibang kinatawan ng media. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Dario Villafuerte sa harap ng mikropono. Nakasuot siya ng isang perpektong tuxedo, nakanggangiti ng pagkalaki-laki habang inihahayag ang kanyang opisyal na pag-upo bilang bagong chairman ng Villafuerte Group. Nasa unang hilera si Celestine, suot ang kanyang mamahaling bestida at nakangiting kumakaway sa mga kamera bilang ang perpektong asawa. Sa tabi niya ay si Doña Aurora, nakataas ang walang kamalay-malay, na ang mga alahas na suot niya ay ang tanging natitirang yaman niya sa buong mundo. This is a new era for the Villafuerte Group. Pagmamalaki ni Dario ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong bulwagan. We are built on trust, integrity, and family values. And tonight we will prove that our legacy is stronger than any storm. Nang magsimulang magpalakpakan ang mga tao, dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang biglaang pagpasok ng malamig na hangin mula sa labas ay nagpatigil sa paglipad ng mga palakpak. Humakbang ako papasok sa ibabaw ng pulang karpet. Hindi na ako nakasuot ng maitim na damit o nagpatago sa likod ng misteryosong pangalan. Nakasuot ako ng isang puting suit na kasing linis ng aking konsensya, ngunit kasing talim ng kidlat. Sa aking tabi ay naglalakad si Elian, hawak ang isang maliit na remote control. Napatayo si Dario mula sa entablado. Ang kanyang ngiti ay mabilis na naglaho. Madam M, anong ibig sabihin nito? Hindi pa tapos ang seremonya. Huminto ako sa gitna ng bulwagan. Ang lahat ng kamera ay nakatutok na yon sa akin. Tumingala ako kay Dario. Ang aking mga mata ay kasing lamig ng kalawakan. Madam M is just a shadow, Dario. Isang anino na ginawa ko para makapasok sa bulok ninyong kaharian. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw at patag, subalit umabot sa pinakasulok ng silid nang hindi ako sumisigaw. My name is Maris Alonzo. Ang babaeng ginamit mo para mabuhay at ang ina ng batang pinatay mo sa ulan, 3 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng mga bulungan sa buong ballroom. Namutla si Celestine at mabilis na tumayo. Guards, ano bang ginagawa ninyo? Palabasin niyo ang baliw na yan. She's ruining the event. Huwag kang mag-abala, Celestine. Malamig kong putol sa kanyang pagsisigaw. Wala ni isang security guard ang susunod sa inyo ngayon. Binili ko na ang buong security protocol ng hotel na ito para sa gabing ito. Walang lalabas at walang makakatakas hanggat hindi nakikita ng buong mundo kung anong klaseng mga halimaw ang nagtatago sa likod ng pangalang Villafuerte. Tumiin ako kay Elian at nagbigay ng isang bahagyang tango. Pindot ni Elian ang remote at ang malaking LED screen sa likod ni Dario ay biglang nagbago ng imahe. Nawala ang logo ng kanilang kumpanya. Pinalitan ito ng isang malinaw na video ni Dr. Perez na nakaupo sa loob ng kanyang klinika, nanginginig at umiiyak habang nagbibigay ng kanyang testimonya. Umalingaw-ngaw ang boses ng doktor sa mga speaker ng ballroom. Patawarin mo ako, Maris. Tinakot ako ni Celestine. Sabi niya kung hindi ko papalitan ang resulta ng DNA test, sisirain niya ang pamilya ko. 99% ang totoong resulta. Si Nico ay tunay na anak ni Dario Villafuerte. Natahimik ang buong bulwagan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Dario. Dahan-dahan siyang lumingon sa malaking screen kung saan ipinapakita na ngayon ang orihinal na DNA medical record. 99%. Ang mga numerong iyon ay tila naging mga matatalim na sibat na tumagos sa kanyang dibdib. Ang lalaking labis na nagmamalaki sa kanyang dugong bughaw ay napagtantong itinapon niya at hinayaang mamatay ang sarili niyang laman at dugo. Hindi totoo yan, bulong ni Dario. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa mikropono. Lumingon siya kay Celestine. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa galit at kalituhan. Celestine, anong ginawa mo? It's a lie.
Tili ni Celestine. Ang kanyang muka ay namumula na sa sobrang desperasyon. Gawa-gawa niya lang yan. Isa siyang impostor. She hacked the system. Dario don't believe her. She just wants to destroy our marriage. Hindi ko hinayaang magtagumpay ang kanyang pag-iyak. Habang siya ay nagwawala at nagpapanggap, na biktima, nanatili akong nakatayo na, tila isang estatwa ng yelo. Destroy your marriage, Celestine. You destroyed yourselves the moment you decided to steal from sick children. Kalmado kong pahayag. Sa isa pang senyas kay Elian, nagbago muli ang screen. Ngayon ipinapakita ang video ng pag-iyak at pagwawala ni Celestine sa loob ng aking opisina, kasunod ang malilinaw na kopya ng mga offshore bank accounts na naglalaman ng mga pondong ninakaw niya mula sa Villafuerte Foundation. Nakita ng lahat ng mga bisita, mga mamumuhunan at ng media kung paano niya inilipat ang milyon-milyong piso na para sana sa mga batang may sakit patungo sa kanyang personal na pondo sa Switzerland. Napasigaw si Doña Aurora at napahawak sa kanyang dibdib. Diyos ko! Celestine, ninanakaw mo ang pera ng kumpanya natin. Tumingin ako sa matanda nang may isang mapait na ngiti. Huwag kang mag-alala sa kumpanya, Doña Aurora. Ang dapat mong alalahanin ay ang sarili mong pera na ngayon ay ligtas na nakatago sa ilalim ng pangalan ng apo mong itinakwil mo. Nalito ang matanda, ngunit wala na siyang pagkakataong magtanong pa. Ang serye ng mga revelasyon ay naging isang napakalakas na lindol na yumanig sa buong pundasyon ng kanilang pamilya. Walang makapagsalita. Ang mga taong kanina ay pumapalakpak kay Dario. Ngayon ay nakatingin sa kanila ng may labis na pandidiri. Maris. Tawag ni Dario ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Bumaba siya mula sa entablado at dahan-dahang humakbang papalapit sa akin. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Maris, hindi ko alam. Pang-ako hindi ko alam na anak ko siya. Kung alam ko lang, hindi ko sana kayo pinalayas. Tinitigan ko ang kanyang mga luha. Dati, ibibigay ko ang lahat para lang mapunasan ang mga luhang iyon. Ngayon, ang mga iyon ay walang kwentang tubig na lamang. Hindi mo alam dahil pinili mong maging bulag, Dario? Sagot ko. Walang pagtaas ng boses. Walang pagbabago sa tono. Tanging isang purong katotohanan na mas masakit pa sa anumang sampal. Pinili mo ang kayamanan ng babaeng yan kaysa sa buhay ko at ng anak natin. At ngayon, pareho kayong malulunod sa sarili ninyong kasakiman. Ang panginginig ng mga bintana sa bulwagan dahil sa papalapit na mga sasakyan sa labas ay pumukaw sa atensyon ng lahat. Ilang sandali pa ang matining na tunog ng sirena ng mga pulis ay pumailan lang mula sa lobby ng hotel. Marahas na bumukas muli ang mga pinto. Pumasok ang isang pangkat ng mga pulis na pinangungunahan ng isang seryosong hepe. Nagkagulo ang media. Ang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng mga larawan ng pagkasira. Mabilis na umatras si Celestine, pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina habang umiiyak. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. My father is a politician. I will sue all of you. Ngunit hindi sa kanya lumapit ang mga pulis. Nilampasan nila si Celestine na kasalukuyang nagwawala. Nilampasan din nila si Doña Aurora na nakatungangan na lamang sa kawalan. Huminto ang hepe ng pulisya mismo sa harapan ni Dario Villafuerte. Inilabas ng hepe ang isang opisyal na dokumento at imiharap ito sa naguguluhang si Dario. Mr. Dario Villafuerte, wika ng pulis sa isang matigas na tono. You are under arrest for syndicated estafa, massive corporate fraud, and the forging of signatures for illegal money laundering. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla at takot. Akala niya ay si Celestine ang unang babagsak, ngunit hindi niya naisip na ang sarili niyang mga pirma para gamitin ang pangalan ko noon ay siya na yung magkukulong sa kanya.
Tinitigan ko siyang pusasan sa harap ng lahat ng mga taong sumamba sa kanya. Ang gabi ng paghuhukom ay narito na, at ito ay higit pa sa anumang hinihiling ng aking pusong matagal nang namatay. Sa loob lamang ng 24 na oras, ang pangalang Villafuerte ay naging kasing kahulugan ng sumpa sa buong Pilipinas. Ang mga balita sa telebisyon at radyo ay walang ibang bukang-bibig, kundi ang pagbagsak ng kanilang imperyo. Bumagsak sa wala ang halaga ng kanilang mga share sa stock market. Ang mga bangkong dati ay nag-uunahan na pautangin sila ay mabilis na naglabas ng mga foreclosure notices. Ang kanilang malaking mansyon sa Forbes Park, ang mismong lugar kung saan nila ako pinabayaan sa lamig, ay kinandado na ng batas. Nakapagpiyansa pansamantala si Dario, ngunit ang paglaya niya mula sa selda ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan. Ito ay simula pa lamang ng kanyang personal na impyerno. Ayon sa ulat ni Elian, bumalik si Dario sa kanilang inabandonang mansyon upang kunin ang ilang natitirang gamit. Ngunit sa halip ng mga damit, isang itim na folder ang sumalubong sa kanya sa ibabaw ng kanyang mesa sa study room, ang folder na sinadya naming iwan doon. Sa loob ng folder na iyon ay nakatago ang huling bala ng aking paghihiganti, ang mga orihinal na resibo ng pagbebenta ng bahay ng aking ina at ang mga medical records ng pagbabayad ko sa ospital noong panahong nag-aagaw buhay siya. Gusto kong isipin ang kanyang reaksyon nang mabasa niya ang mga iyon. Gusto kong makita sa aking isipan kung paano niya hinawakan ang kanyang sariling dibdib na pagtatanto na ang pusong patuloy na tumitibok sa loob niya ay binili, gamit ang lahat ng yaman ng babaeng itinapon niya na parang basura. Utang niya sa akin ang kanyang hininga, at ang bayad niya ay ang pagkitil sa hininga ng aming anak. Kinahapunan bumuhos ang isang mahinang ambon sa Maynila. Eksakto sa lagay ng panahon 3 taon na ang nakalilipas. Nakatayo ako sa harap ng puntod ni Nico, nakasuot ng itim na trench coat, hawak ang isang simpleng itim na payong. Ang paligid ay tahimik, hanggang sa marinig ko ang mabilis at mabibigat na hakbang sa basang damuhan. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumating. Ang kanyang mabilis na paghinga at ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa putikan sa aking likuran ay sapat na. "Maris," tawag niya ang boses, ay nanginginig basag at puno ng desperasyon. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Si Dario Villafuerte, ang lalaking dating, nagmamalaki na ang kanyang dugo ay maharlika. Ngayon ay nakaluhod sa putikan, basang-basa ng ulan, at mukhang isang taong nawala na ng sariling kaluluwa. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang mga resibo na ipinadala ko. "Binenta mo ang bahay ng nanay mo para sa operasyon ko." Umiiyak niyang panimula, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. "Ikaw ang nagbayad ng lahat. Ikaw ang nagligtas sa akin. At ako ang pumatay sa anak natin." Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Walang kahit isang patak ng awa ang umusbong sa aking dibdib. Ang nakikita ko lang ay isang lalaking nagising nang huli na ang lahat. "Oo, Dario." Malamig kong sagot. Ang aking tinig ay walang bahid ng galit o paittanging isang napakatigas na katotohanan. Ibinigay ko ang lahat para tumibok ulit ang puso mo. Inasahan kong ang pusong yon ay magmamahal sa amin ni Nico. Ngunit napatunayan kong ang nabili ko lang ay isang basyong kalamnan na walang kakayahang magpahalaga ng anuman, kundi pera. Itinaas niya ang kanyang muka, puno ng luha at uhog. Pilit niyang inabot ang laylayan ng aking coat, ngunit mabilis akong humakbang paatras upang hindi niya ako madumihan. "Patawarin mo ako, Maris, pakiusap. Nagmakaawa ako sa iyo." Sigaw niya pilit na ginagamit ang kanyang kakayahang mag-gaslight kahit sa huling sandali. Nilinlang ako ni Celestine. Siya ang nag-utos sa doktor. Siya ang nagplano ng lahat. Biktima rin ako ng kasakiman niya. Ako pa rin ito, Maris. Ang lalaking minahal mo. Mahal na mahal kita. Magsimula tayo ulit. Babawi ako sa'yo, babawi ako kay Nico. Isang tahimik,
Ngunit nakakapanindig balahibong pagtawa ang lumabas sa aking mga labi. Ang kapangahasan ng lalaking ito na banggitin ang pangalan ng aking anak bilang isang paumanhin ay sadyang nakakasuka. Babawi kay Nico. Ulit ko ang aking mga mata ay tumalim. Paano ka babawi sa isang batang ibinaon na sa lupa? Hahalukayin mo ba ang kanyang buto para bigyan ng yakap na ipinagkait mo? Nung siya ay humihinga pa, hindi siya makasagot. Patuloy lamang siya sa paghikbi, nakasubsob ang muka sa lupang sumasakop sa libingan ng aming anak. Dahan-dahan kong isinilid ang aking malayang kamay sa bulsa ng aking coat. Kinuha ko ang isang maliit na bagay, ang pilak na pulseras na may ukit ng kanyang pangalan, na dinurog at niyupi ng mismong sapatos niya noon gabing itinaboy niya kami sa Tagaytay. Itinago ko ito sa loob ng 3 taon bilang paalala ng aking sumpa. Inihagis ko ang basag na pulsera sa paanan niya. Ang tunog ng pagtama ng metal sa basang bato ng puntod ay tila isang hatol na iginawad mula sa langit. Tinitigan niya ang pulseras. Lalo siyang napahagulgol nang makilala niya kung ano ito. Pilit niya itong dinampot idinidikit sa kanyang dibdib na parang sinusubok ang ibalik ang orasan. Nung gabing inapakan mo ang pulseras na yan, inapakan mo rin ang huling pag-asa kong may natitira pang kabutihan sa mundo mo. Wika ko, hindi nag-iiba ang malamig na tono. Namatay ang anak ko dahil sa isang hindi mo, Dario. Dahil sa pagtanggi mo. Ngayon, titiyakin kong mabubulok ka sa loob ng rehas dahil sa isang oo ko sa mga pulis. Ang kasong kinakaharap mo ay walang piyansa, at ang mga abogado ko ang sisiguro na hinding-hindi mo na muling masisilayan ang labas ng kulungan. Maris, maawa ka. Pakiusap niya, nakadapa na sa lupa, pilit na inaabot ang aking sapatos. Wala na akong natira. Kinuha mo na ang kumpanya. Kinuha mo na ang dangal ko. Huwag mo na akong ipakulong. Kinuha ko lang ang mga bagay na ninakaw mo mula sa iba. Sagot ko habang pinapanood ko siyang maghirap. Hindi ito paghihiganti, Dario. Ito ay paniningil ng utang. At ngayon, bayad ka na. Tumalikod ako nang hindi nang iiwan ng anumang salita ng paalam. Habang naglalakad ako palayo, dinig na dinig ko ang kanyang malakas na pag-iyak na umaalingaw-ngaw sa buong sementeryo kasabay ng tunog ng pag-ulan. Ngunit hindi ko na naramdaman ang bigat sa aking dibdib. Wala nang natira, kundi ang kapayapaan na matagal ko nang pinapangarap. Ang halimaw sa aking nakaraan ay tuluyan ng natalo. Pagsakay ko sa loob ng naghihintay na sasakyan. Agad kong napansin ang seryosong mukha ni Elian habang may hawak na telepono. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. May dalang mahalagang balita. Nakausap ko na ang hepe ng pulisya. Simula ni Elian, habang pinapaandar ng driver ang sasakyan papalayo sa sementeryo. Nakatakas si Celestine mula sa mga pulis kanina matapos magkagulo sa hotel. Ginamit niya ang mga koneksyon ng kanyang ama. Ayon sa intel, nakuha niya ang lahat ng natitirang pisikal na alahas at cash mula sa vault ng foundation at kasalukuyang nasa airport. Nagbago ang timpla ng aking paghinga, ngunit ang aking isip ay nanatiling kalmado. Hindi ko hahayaang makatakas ang huling ahas sa pugad. Anong flight ang sasakyan niya? Tanong ko. Isang private charter patungong Hong Kong. Paalis na sa loob ng 40 minuto, sagot ni Elian. Kung makakalabas siya ng bansa, baka hindi na natin siya maibalik. Tumingin ako sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mabilis na pagdaan ng mga sasakyan sa highway. Hindi pa tapos ang gabi. Si Dario ay nasa kamay na ng hustisya at ang kanyang ina ay lulubog sa kahirapan. Ngunit si Celestine, ang babaeng gumawa ng kasinungalingan upang patayin ang aking anak, ay kailangang maranasan ang pinakamasakit na pagbagsak ng direkta mula sa aking sariling mga kamay. Elian, utos ko nang may napakatalim na determinasyon. Tawagan mo ang Aviation Authority. Ipahinto mo ang lahat ng private flights palabas ng Maynila. Susunduin natin ang isang prinsesa na nakalimutang magpaalam. Ang malakas na ihip ng hangin sa tarmac ng pribadong hangar ay nagpapasayaw sa aking buhok.
habang dahan-dahan akong bumababa mula sa sasakyan ni Elian. Sa hindi kalayuan, nakita ko ang isang maliit na eroplano na umiikot, na ang mga helisi handa na sanang lumipad. Ngunit nakaharang ang dalawang sasakyan ng airport security sa mismong daanan nito. Sa hagdan ng eroplano ay nakatayo si Celestine, pilit na nakikipagsigawan sa mga gwardiya habang mahigpit na yakap-yakap ang isang malaking kahon ng mga alahas at pera. Bakit ayaw ninyong umalis sa daan? I am paying for this flight. I will pay you double, just let me leave. Matinis na sigaw ni Celestine. Ang kanyang muka ay nababakas na ng matinding panlulumo at kaba. Humakbang ako, papalapit ang tunog ng aking sapatos sa semento ay tila pag-ikot ng orasan na nagbibilang ng kanyang mga huling minuto ng kalayaan. Hindi tatanggapin ng mga taong yan ang nakaw na pera, Celestine. Kalmado kong wika ang aking boses ay sapat na malakas upang mangibabaw sa ingay ng makina ng eroplano. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Unti-unting nawala ang kanyang matapang na anyo at pinalitan ng isang kaawa-awang biktima na wala ng matakbuhan. Pilit siyang bumaba sa hagdan at lumapit sa akin halos lumuhod sa aking harapan. Maris, pakiusap. Umiiyak niyang makaawa ang kanyang mamahaling makeup ay naghalo-halo na sa kanyang mga luha. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Kunin mo na ang mga alahas. Kunin mo na si Dario. Iiwan ko na siya sa'yo. Babalik na siya sa'yo. Hayaan mo lang akong umalis. Tinignan ko ang kahon ng mga alahas na sinusubukan niyang ipagpalit sa kanyang kalayaan. Ang bawat perlas at brilyante doon ay may katumbas na buhay ng mga batang pinagkaitan niya ng lunas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang paningin ko sa kanya ay hindi bilang isang karibal, kundi isang hamak na insekto na matagal na sanang tinapakan. Matagal ko nang ibinasura ang asawa mo, Celestine. Hindi ako tumatanggap ng mga sirang gamit. Sagot ko nang walang anumang pagtaas ng tono. At ang mga alahas na yan, hindi yan sa'yo, kaya wala kang karapatang ipagpalit yan. Binili mo yan gamit ang dugo at hininga ng mga batang pinatay mo sa loob ng iyong peking ospital. Dumating ang mga sasakyan ng pulisya at mabilis na pinalibutan ang lugar. Ang malamig na bakal ng posas ay walang awang ipinulupot sa mga pulso ni Celestine. Sumisigaw siya, nagpupumiglas, at tinatawag ang kanyang makapangyarihang ama habang kinakaladkad siya papasok sa patrol car, ngunit walang sinuman ang nakinig. Tuluyan ang gumuho ang kanyang ilusyon. Pinanood ko siyang mawala sa dilim ng gabi, nag-iiwan ng isang malalim na katahimikan at kapayapaan sa aking dibdib. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabi ng paghuhukom. Ang buong Maynila ay nasanay na sa bagong katotohanan. Ang imperyo ng mga Villafuerte ay tuluyan ng nabura sa mapa ng mga negosyo. Isang hapon, pinisita ko ang isang maliit at madilim na apartment sa isang masikip na eskinita sa lungsod. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay sumalubong sa akin pagbukas ng manipis na pinto. Sa loob nakaupo sa isang sirang silya si Doña Aurora. Ang babaeng dating naliligo sa gatas at ginto ngayon ay nakasuot ng isang lumang duster. Nanginghinig na kumakain ng malamig na sardinas mula sa lata. Nang makita niya ako, nabitiwan niya ang kanyang kutsara. Ang kanyang muka ay pumayat ng husto at ang kayabangan niya ay tuluyan ng napalitan ng hiya. Maris, utal niyang bate hindi makatosya ng diretso sa akin. Bakit ka nandito? Para kutyayan ako. Nakuha mo na ang lahat. Wala na kaming makain. Hindi ako nagpakita ng anumang pandidiri. Ngunit, hindi rin ako nagpakita ng awa. Hindi ako narito para kutyain ka, Doña Aurora. Narito ako para ipaalala sa iyo na ang bawat butil ng kanina kinakain mo ngayon ay bunga ng sarili mong kasakiman. Sinabi ko sa iyo noon na pera ang yayakap sa iyo sa oras ng taglamig. Ngunit mukhang maging ang pera ay pandiring-pandiri na sa iyong kaluluwa. Pakiusap, Maris, maawa ka. Umiiyak niyang pagsamo dahan-dahang sinusubukang lumuhod. Kahit kaunting buwanang allowance lang mula sa tiwala na pinirmahan ko. Apo ko rin naman si Nico.
kadugo ko rin siya. Ang paggamit niya sa salitang kadugo ay nagpagising muli sa malamig kong poot. Nagmakaawa ang anak ko para sa kanyang buhay sa labas ng inyong tarangkahan, at ang ibinigay mo sa kanya ay ang dumi sa iyong mga sapatos. Kalmado at matigas kong tugon. Tinutupad ko lamang ang iyong sariling panuntunan. Walang lugar ang awa sa negosyo. Mabuhay ka sa impyernong nilikha mo. Lumabas ako ng apartment nang hindi lumilingon. Iniiwan siyang humahagulgol sa dilim ng kanyang maliit na espasyo. Wala akong naramdamang pag-aalangan. Ang hustisya ay hindi palaging maganda. Minsan, kailangan itong maging malupit upang maging patas. Kinabukasan tumayo ako sa harap ng isang malaking gusali sa Makati. Ang dating headquarters ng Villafuerte Group ay sumasailalim na sa isang malaking pagbabago. Ang kanilang pangalan ay tuluyan ng tinanggal mula sa itaas ng gusali. Sa halip isang malaki at malinaw na karatula ang ikinakabit ng mga manggagawa, Nico's Heart Center. Ibinenta ko ang lahat ng ari-arian ng mga Villafuerte upang itayo ang isang libreng ospital para sa mga batang may sakit sa puso. Ang pagkamatay ni Nico ay hindi magiging walang sasay. Siya ang magiging tulay upang libu-libong bata ang mabuhay. Habang pinagmamasdan ko ang gusali, yumapit si Elian sa aking tabi. Marahan niyang ipinatong ang kanyang mainit na coat sa aking mga balikat upang protektahan ako mula sa malamig na ihip ng hangin. Naramdaman ko ang init ng kanyang presensya, isang tahimik na pangako ng kaligtasan. You did it, Maris. Tinupad mo ang pangako mo kay Nico. Malambing na wika ni Elian, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-ibig na matagal na niyang itinatago. Lumingon ako sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon isang tunay at wagas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Wala siyang hinihinghing kapalit sa lahat ng tulong niya. Minahal niya ang aking mga peklat, ang aking galit, at ang aking pagkabaliw. Hindi ko ito magagawa nang wala ka, Elian, sagot ko. Dahan-dahan kong isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Hindi na kailangan ng mga mahahabang salita o malalaking pangako. Ang tahimik naming pag-unawa sa isa't isa ay sapat na. Pero kailangan ko ng oras. Kailangan kong matutunan kung paano muling huminga nang hindi bitbit ang galit ng nakaraan. Ipinulupot ni Elian ang kanyang braso sa aking likuran. Ibinibigay ang suportang kailangan ko. Maghihintay ako, Maris. Kahit gaano katagal. Narito lang ako. Nang makauwi ako sa aking penthouse ng gabing iyon, isang selyadong sobre ang naghihintay sa ibabaw ng aking mesa. May tatak ito ng pambansang bilangguan. Nakita ko ang pamilyar na kumpas ng sulat kamay ni Dario. Marahil ito ay isang mahabang liham ng pagsisisi ng pagmamakaawa o ng pagpapaliwanag kung bakit niya sinira ang aming buhay. Kinuha ko ang sobre. Walang kaba sa aking dibdib. Walang pagnanasang malaman kung ano ang nasa loob. Kinuha ko ang isang maliit na posporo. Ang tunog ng pagkiskis ng palito ay sinundan ng isang mainit na apoy. Itinapat ko ito sa dulo ng sobre at pinunood itong unti-unting lamunin ng apoy. Hinayaan kong mahulog ang mga nag-aapoy na piraso ng papel sa loob ng isang basong kristal hanggang sa maging itim na abo ang lahat. Ang mga patay ay hindi na dapat pang kinakausap. At para sa akin, si Dario Villafuerte ay matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. 3 taon ang mabilis na lumipas tila mga dahong tinangay ng hangin patungo sa direksyon ng bagong simula. Sa loob ng mga taong iyon, ang pangalang Maris Alonso ay tuluyan ng naihiwalay sa pait at putik ng kahapon. Ang bawat pahayagan at balita sa telebisyon ngayon ay binabanggit ako hindi bilang biktima ng isang maruming iskandalo, kundi bilang isang respetadong pilantropo at tagapagtatag ng pinakamalaking libreng ospital para sa puso ng mga bata sa bansa. Nakatayo ako sa hardin ng simbahan sa Tagaytay. Ang mismong lugar kung saan namatay si Nico sa aking mga bisig, habang bumubuhos ang malamig na ulan. Ngunit na yon, walang ulan. Ang langit ay napakalawak at asul, at ang sikat ng araw sa hapon ay banayad na dumarampi sa aking balat.
Ang tanging naririnig ko ay ang banayad na kaluskos ng mga dahon ng pino at ang mahinang awit ng mga ibon sa paligid. Tumingin ako sa langit. Hawak ko sa aking kamay ang isang puting lobo. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinalikan ang aking mga daliri. Bago ko ito idinikit sa ibabaw ng lobo, isang huling mensahe ng pag-ibig para sa aking anghel. Nagawa ko na, Nico. Bulong ko sa hangin. Ligtas na ang mga bata. Wala nang iiyak sa labas ng ospital dahil sa kahirapan. Malaya ka na, anak ko. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga daliri. Pinanood ko ang paglipad ng puting lobo unti-unting lumiliit, habang sumasabay sa ihip ng hangin, patungo sa kaitaasan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa gitna ng malawak na kalangitan. Pakiramdam ko kasabay ng paglipad ng lobong yon ay ang tuluyang paggagaan ng aking dibdib. Ang huling piraso ng aking galit at pait ay tuluyan ng natunaw. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang marahang tunog ng mga yabag sa damuhan sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango, isang bango ng kahoy at sariwang hangin ay sapat na para magdulot ng init sa aking puso. I knew I would find you here. Ang baritono at malambing na boses ni Elian ang bumasag sa katahimikan. Humarap ako sa kanya. Nakasuot siya ng isang simpleng beige na coat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may labis na pagmamahal at kapayapaan. Walang bakas ng pagmamadali sa kanyang mukha. Sa loob ng 3 taon, nanatili siyang nakatayo sa aking tabi bilang isang matatag na pader. Hindi na ako pinilit na magmahal agad. Hinayaan niya akong maghilom sa sarili kong bilis. Just saying goodbye to the old Maris, Elian, sagot ko, habang binibigyan ko siya ng isang malaya at totoong ngiti. Ang Maris na laging natatakot, ang Maris na laging nagpaparaya. Lumapit si Elian sa akin, ang distansya sa pagitan namin ay unti-unting naglaho. Dahan-dahan niyang itininaas ang kanyang kamay at banayad na inilagay ang ilang hibla ng aking buhok sa likod ng aking tainga. Ang kanyang mga daliri ay mainit, isang napakalaking kontras sa lamig ng kamay ni Dario na pumatay sa aking tiwala noon. The old Maris was a survivor, but the woman in front of me now is a queen. Wika ni Elian, ang kanyang tinig ay tila isang bulong na may dalang pangako ng walang hanggang proteksyon. At karapat-dapat ka sa lahat ng kapayapaan sa mundong ito. Inabot niya ang aking kamay. Ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa pagitan ng aking mga daliri. Mahigpit na humawak ng may respeto at pag-iingat. Naramdaman ko ang mabilis ngunit regular na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot o galit, kundi dahil sa isang kakaiba at malusog na kaba. Ito ang pakiramdam ng ligtas na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nang hihingi ng sakripisyo ng aking sariling pagkatao, kundi nagpapalakas sa kung sino ako. Sinalubong ko ang kanyang mga mata at doon nakita ko ang aking hinaharap. Isang hinaharap na malaya sa mga anino ng nakaraan. Puno ng liwanag at kasama ang isang lalaking itinuturing akong katumbas sa lahat ng bagay. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa dilim, Elian. Bulong ko, habang mas lalo kong hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Hinding-hindi kita iiwan, Maris. Kahit saang bagyo pa tayo magtungo. Sagot niya, habang dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang muka sa akin, pinabawasan ang huling espasyo sa pagitan ng aming mga labi. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa Tagaytay, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Naramdaman ko ang simula ng isang bagong kabanata. Isang buhay na hindi na dictated ng aking mga sugat, kundi ng aking kakayahang muling mabuhay at magmahal nang walang takot. Ang agila ay tuluyan ng lumipad at wala nang makakapagpababa muli sa kanya sa lupa.